Pang yun, utak nga ng katipunan. Diba? Pero lompo, paano footwork nun? Sige nga, suntukan. Tangkinang yan. Hindi ganun. Sige, next question. Question nila, ano masasabi mo sa spirituality enlightenment? Alam mo, yung mga bagay na spiritual, isinasalamin ng mga bagay na literal. Yung enlightenment na sinasabi, ibig sabihin, naiintindihan mo yung mga bagay na spiritual. Para katulad sa akin, di ba? Basic principles ko, ang mga patay, hindi na bumabalik sa bahay. Kasi magkahiwalay ang mundo ng patay at saka ng buhay. Nakakapagtaka, bakit kapag yung nanay mo namatay, tapos akala mo bumabalik, eh natatakot ka, eh nanay mo nga yun eh. Kaya ka natatakot kasi yung bumabalik, hindi mo naman nanay yun. Espiritu yun na nananakot. Kasi taka na, kung nanay mo talaga yun, alam mo naman ugali ng nanay mo, di ba? Abisado mo yun eh, ba't natatakot ka? Umalis lang naman sa katawan, di ba? Ayun, basic principles tungkol sa spirituality, di ba? Ang mga espiritu, pag namatay ka, di na bumabalik yan. Enlightenment, importante na naiintindihan mo yung mga bagay ng spiritual, na isinasalamin ng mga bagay na literal. Yun muna, pansamantala sagot ko lang kasi very broad yung topic na gusto mong pag-usapan eh. Ito problema. Tiyan mo, pansinin nyo Pilipinas. Pagkausapang spiritualismo na yun yung dapat nating pinag-uusapan, bumababa viewers. So, no? Mababa viewers. Hindi sila interesado sa mga bagay na spiritual eh. Alam mo, hindi mo naiintindihan ha. Kung paano tumatakbo ang spiritual, doon tumatakbo materya. Hindi mo lang naiintindihan. Kaya ang daming kurap sa gobyerno kasi ang daming bulok na kaluluwa na tumatakbo sa politika. Hindi mo alam yun eh, di ba? Wala kang malay dun. Ang alam mo lang, maraming kurap, di ba? Bakit kurap? Kasi nga mga bulok na kaluluwa yan na kumakandidato sa politika na pera lang at saka kapangyarihan ang importante sa kanila. Hindi mo naiintindihan eh. Bakit nagkakaganon? Kasi nga espiritu nga nila bulok. Yung espiritu nga nila bulok. Yun muna pansamantala. Sige, next question. Question ni Regina, Idol, ano ba masasabi mo sa Mormon? Idol, ano ba masasabi mo sa Mormon? Mormon? Yung ano, Jesus Christ of Latter-day Saints. Marami ako, may libro ako niyan eh. Kasi iba kasi yung Biblia ng ano, iba yung Biblia ng Mormon at saka iba yung Biblia ng Christianismo at saka Judaismo. Iba yan eh, Judeo-Christian. Iba yun eh, iba yung libro nila. Ang kwento niyan, si Moroni na anghel, nagpakita ron sa kay Joseph Smith. Yun ang kwento niyan eh. Basahin mo parehas yung Biblia at saka yung libro ni Mormon. Maintindihan mo ngayon kung ano pinagkaiba ng dalawa. Yun ang suggestion ko ron. Pero maraming bagay na inconsistencies yung libro ni libro ni Mormon kumpara sa Biblia. Sa Biblia, ang asawa isa lang. Sa Mormon, pwede ka mag-asawa ng marami basta virgin. Magtataka ka, bakit si Joseph Smith maraming asawa, pero hindi naman virgin yung iba ron eh. Ang totoo, yung iba nga ron, asawa ng miyembro niya eh. Joseph Smith. Ang kwento niya, si Joseph Smith, nangaral, tapos paglipas sa ilang panahon nakulong. Doon na rin siya namatay sa kulungan, sinaksak sa loob ng kulungan. So pagdating sa mga bagay na pagdating sa mga bagay na religion, paborito ko kasi yan eh. Kaya ngayon, inaalam ko ngayon kung sino-sino mga leader ng mga religion na yun, ano kwento ng buhay nila, tapos ano-ano yung mga bagay na pinaniwalaan nila. Sige, next question. Idol, Pilipinas, natututo ka ba? Natututo ka? So, itong mga bagay na pinag-uusapan na to, meron pang ganito pinag-uusapan sa ibang mga lugar. Gusto ko malaman kung ano-ano, kung ano sasabihin ninyo. Sige, tanggap ka muna ng next question. Tapos tignan natin kung ano sasabihin nila. Idol, ano update sa tinda nyo? Ano? Idol, ano po update sa tinda nyo? Oo, yung tinda. Mamaya magsasend ako ng update. Mamaya i-update ko na to pagka tanghalian na. Hindi lang ako makapag-update ngayon kasi busy tayo eh. Ang ganap buhay ngayon, tapos naka-live ako. Tapos kagabi naman, bagsak na naman ako. Tangina, nakakapagod din pala tong trabaho na to. Alam mo, ang pinaka nakakapagod dito, yung 12 oras straight. 12 oras, tapos nasa initang ka pa. Grabe, ang tibay ng mga katawan na nagtatrabaho sa ganito. Hindi yung paghihiwa ng ganito eh. Hindi yung paghihiwa ng ganito nakakapagod eh. Hindi rin yung pagbubuhat na nakakapagod eh. Ang nakakapagod yung sobrang haba. Sobrang haba ng shift. So yun, mamaya bibigyan ko kayo ng update kung magkano nakinita ng tindahan. Pero for now, sige, next question muna tayo. Question ni Jesse, ano po masasabi? Kagawad Richie po, ayan Lala FG. Basahin mo nga yun. Ito muna, to. Yan.
Pindutin mo yun. Ayun na, umabante na, oh. Ayun na. Yan, pindutin mo Kagawad kaya. Richie, po, paano ba hindi na lang pansinin ang mga may nasabi pamanira, ginagawa ko lang trabaho ko? Salute, brother. Kailangan ng Pilipinas sa katulad mo. Kagawad, oh. O Kagawad Richie daw. Paano ba hindi pansinin ang mga may nasasabi pa na paninira sa ginagawa ko lang trabaho ko? Salute, brother. Kailangan ng Pilipinas ang tulad mong nagmo-motivate sa pag-asenso. Ganito, Kagawad. Hindi dapat yun ang fokusan mo. Pwede yan atsara. Ayan, marami-rami. Okay. Pwede yan atsara. Para matanggal lang yung suya mo sa trabaho, pwede mo kunin na atsara yung mga putang ina. Pero sa akin, simple lang naman ang konsepto eh, di ba? Bakit kasi pinapansin mo pa? Kung may gagawin silang kagaguhan, yun pwede mong fokusan para pursue mo na either magbigay ng public awareness para hindi gayahin ng iba katulad ng ginagawa ko kay Taragis, or pwede mo i-prosecute to the full extent of the law kung may ginagawa silang kalokohan, di ba? Pero generally, kung ang ginagawa lang naman nila ay paninira lang din tungkol sa'yo, puta, damihan mo ng damihan yung mga bagay na ginagawa mong kabutihan. Diba? Ganun na simpleng konsepto. Damihan mo ng damihan yung ginagawa mong kabutihan na wala ka ng oras pakinggan yung mga gago sa paligid mo. Kasi simple ang konsepto. Pag masyado ka ng maraming ginagawa, wala ka ng oras pakinggan yung mga siraulong yan. Plus, ito pa. Yung mga tao na ang bahalang magtanggol sa'yo, Kagawad. Aayusin mo lang trabaho mo. Makikita naman ng tao yan, hindi naman bulag ang mga tao eh, di ba? Tingnan mo, katulad ng ginagawa ko, tingnan mo, di ba? Ganap buhay ako rito, nakikita ng mga tao. Kita mo, ginagaya ng mga tao. Ginagaya ng mga tao yung ginagawa ko. Na naghahanap buhay, nag-iipon, nagsusumikap, nagpupursige, nagpapakatigas, nagpapakatinong kapwa-tao, ginagaya ng mga tao. Ngayon, simple lang din ang konsepto. Kapag you're doing enough, makikita mo, ang mga tao gumagaya na rin sa'yo. Tapos, when you're doing enough, you get attention out of people. What they do with that attention is none of your business. What you do with that attention is none of your business. Hindi mo na problema yon kung ano iisipin nila. Ang problema mo, ganatan mo lang kanatan yung ginagawa mong trabaho para at the end of the day, madami kang nagawa, mabango ka pa sa mga tao. Yun ang simpleng konsepto, brother. Ayun, Kagawad, itatanong. Sige, next question. Question ni Rodolfo, Idol, ilan ang tunay mong mga kapatid? Mga kagas mo ba sila? Nakakasama mo ba sila? Meron akong 2 kapatid sa nanay. Tapos hindi ko alam kung ilan ang kapatid ko sa tatay kasi mukhang madami. Sa iba-ibang parte ng mundo. Mukhang marami kami. Kaya nga siguro hindi ako napukusan ng tatay ko kasi ang dami-dami namin sa iba-ibang parte ng mundo. Wala eh. Nasa Wikipedia tatay ko eh. Well, lolo ko yun nasa Wikipedia, pero siya yung nagmana nung kagaguhan ng lolo ko. So, ayun. Kung ka-close ko ba yung mga kapatid ko? Hindi. And it doesn't bother me kung di ko sila ka-close. It doesn't bother me. Kasi at the end of the day, walang propeta kinalugdan sa kanya sariling lupain. At the end of the day, normal naman yun mga magkakapatid, hindi magkakasundo eh. Diba? Pero it's my personal choice para lumayo na muna sa kanila. Kasi hindi ko makakalimutan ng mga panahon nag-i-struggle ako. Puta, pinaghirapan ko na kahit pa paano mapaaral sila eh. Tapos niloloko lang pala ako. Pero hindi na importante yun. Hindi na importante yun. Ang bottom line sa akin, simple. Walang kadugo na makakadikit sa akin. Walang kadugo na makakadikit sa akin. Yun ang naging prerogative ko ever since. Kung wala rin lang namang matinong kadugo na nakakaalala sa akin sa panahon na ako naman yung may kailangan sa kanila, wala rin kadugo na makakaalala sa akin. Wala rin akong kadugo na kikilalanin sa panahon ako naman ang nasa ibabaw. Simple. Tangina, hindi ko makakalimutan. Puro hingi ng pera, hingi ng pera, hingi ng pera, hingi ng pera, hingi ng pera. O ngayon, tingnan mo. Yung pinabayaan ko sila, natuto sila magsikap. Ngayon, merong pera-pera na rin yung dalawa. Yung isang kapatid kong babae, mayaman na, may sariling sasakyan, may sarili pang kondo eh. It doesn't matter and it doesn't bother me. Basta ako lang, gusto ko lang maging maayos silang mga kapwa-tao. Yun lang gusto ko. Maging maayos silang kapwa-tao, naghahanap buhay sa sarili nila. It doesn't matter na kung close pa kami o hindi. Kasi normal naman yun eh, mga magkakamag-anak, away-away. Pero hindi naman ako nakikipag-away sa kanila. Ako na mismo ang pinipili kong dumistansya. Dumidistansya na lang ako. Kasi mas maigi na sa akin dumistansya kaysa
pakinggan ko pa yung mga bagay na sasabihin nila na sila pa masama ang loob pagkatapos ng mga bagay na ginawa ko para sa kanila. Alam mo, normal naman yan eh. Hindi nyo nakikita Pilipinas? Yung mga advices ko sa inyo, ako mismo pinagdaanan ko yan eh. Yung mga advices ko sa inyo, hindi yan galing na labas lang sa butas ng ilong na inimbento ko lang sa isip ko. Hindi. Tangina, pinagdaanan ko rin yan. Kinupal ako na sarili kong mga kadugo. Kinupal ako na sarili kong mga kadugo na pinaghirapan ko. Lahat ng pinaghirapan ko para ibigay sa kanila. Tapos hindi naman pala totoo yung mga bagay na pinagsasabi nila. Yun muna ang sagot ko ron, pansamantala. Ayoko naman basagin kasi mga mabubuting tao na sila ngayon. Okay na sila, they're doing good in life. Sige, next question. Kamusta kayo dyan? May bisita. Oy, may bisita. Dali, bakit ako lang muna sa inyo yung bisita? Hindi ko alam kung ano dala nito, may ice cream sila. Pero sila rin yata yung nagbigay ng ice cream sa akin noong nakaraan. Sige, next question. Wala pa po na... Pilipinas, may tanong ako sa inyo. Ako naman na may tanong sa inyo. Kayo ba naranasan nyo nang kupaling kayo ng mga kapag-anak ninyo? Mga kadugo ninyo? Yung mga tinuring ninyong pamilya. Kasi sa akin ngayon, alam mo nung maintindihan ko, kinukupal na ako ng sarili kong kadugo. Tsaka ako naintindihan na hindi pala porket kadugo ka pamilya. Hindi pala. Doon ko lang naintindihan yun eh. Kasi alam ko yung pakiramdam ng pamilya, alam ko yun. Alam ko yung mga gawain ng pamilya. Yung pamilya loyal sa iyo, hindi ka loloko, hindi ka gagaguhin. Kasi naramdaman ko yung pakiramdam ng pamilya ng boy si Uncle eh. Naramdaman ko yun, siya yung kaisa isang pamilya ko na hindi ko kadugo nung mga panahon na yun. Habang ang buong mundo against sa akin kasi mayaman yung matanda, si Uncle lang yung nag-iisang kakampi ko nung mga panahon na yun. Wala pagkabata. Hindi ka dugo. Alam ko yung pakiramdam ng pamilya. Alam ko yung pakiramdam ng pamilya. Pero, tsaka ako naintindihan na hindi pala porket kadugo, kapamilya na nung mga panahon na nare-realize ko na ang nanay ko nang hingi ng pera, hingi ng pera dun sa matanda. Kasi ginagatasan na talaga yung matanda. Doon ko lang naintindihan yun nung mamamatay na yung matanda eh. Kasi syempre, enough na yun, 16 anyos na ako nun. Tsaka ipinaliwanag sa akin kung ano nangyayari. Kasi akala ko normal yun. Akala ko normal na pupunta sa bahay, nging pera, aalis. Punta sa bahay, nging pera, aalis. Punta sa bahay, nging pera, aalis. Pagka pumunta sa bahay, hindi binigyan ng pera, tinatakot yung matanda na kukunin ako. Naririnig ko yun eh, nasa kwarto sila, nag-uusap, habang ako naman, nasa labas. So naririnig ko yung nangyayari. Kayo ba naranasan nyo na bang kupaling kayo ng mga kapamilya ninyo? Mga kadugo ninyo? Na mga hindi nyo kapamilya? Kadugo, hindi kapamilya. Tangina. Naranasan nyo na ba yung ganung pakiramdam na kadugo pero hindi kapamilya? Brother, pinapakinggan kita. May bits of wisdom. Tama po yun. Hayaan nyo silang tumayo sa mga paa nila. Ayun, natuto rin naman silang tumayo sa sarili nilang paa. Yes, kaya nga nakikinig ako sa'yo. Oo, kasi pinagdaanan ko to eh. Personal na pinagdaanan ko talaga yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo eh. Yes, idol, minsan kinupal din ako. Pero pinagpapasensyahan ko na lang kasi kahit anong gawin ko, kapatid ko pa rin sila. Pero dumidistansya na ako. Ayun, yun mismo. Kakaiba ang pamilya ko. Ayaw ka makita umangat. Dinadown ka kahit kailangan mo ng suporta kasi bottom line, mahirap ako. Kaya ngayon nagsisikap akong iangat ang sarili ko. Lala FG. Ayun, tignan mo. Nakita nyo Pilipinas? So naiintindihan nyo ngayon yung pinagdadaanan ko. Na kaya ako nakakapagsalita ng mga bagay na nasasabi ko sa inyo and you find it sensible kasi ako mismo personal pinagdaanan ko yung mga yun. Hindi mo makukuha sa ibang influencer yun eh. Hindi mo makukuha sa ibang influencer yun kasi ibang influencer, tangina, sa sarap ng buhay nila, mayamang pamilya yung pinanggalingan nila eh. Yung sa akin kasi, nakuha ko yung best of both worlds. Yun ang swerte ko. Isa sa mga pinakamalalaking swerte ko na chamba rin at the same time, nakuha ko yung best of both worlds. Tanga na ngayon ko lang napansin, ang dami na palang tumutulong sa akin, ang dami na rin nakapaligid oh. Kaya ko lang napansin. Tanginang yan. Minsan, alam mo, kailangan mo lang talaga magtubulin eh. Tapos eventually, everything will fall into place. Tapos magtisisitulong na rin sa'yo yung mga tao. Kagawad Richie, tignan mo to. Nakita mo yung konsepto. Ngayon ko lang napansin to. Ang dami ng tao rin sa paligid ko. Tapos may mga tumutulong na rin sa akin. Pero ako, ginagawa ko lang may bagay na ginagawa ko eh. Tapos eventually, nakita nila worthwhile yung pagtulong nila sa akin sa mga bagay na naiintindihan nila tungkol sa mga bagay na sinabi ko sa social media.
Ganito yung ano eh, ganito yung pag-aayos ng pamilya. Ganito ang pag-aayos ng pamilya. Kung gusto mong maayos pa, pero ako kasi komportable na akong hindi ayos yung pamilya namin eh. Ako komportable na hindi ayos yung mga kadugo ko. Oh, pasensya na kayo, pero komportable na akong hindi ayos kami ng mga kadugo ko. Komportable na ako nun, kahit hanggang mamatay ako, okay lang sa akin, hindi kami okay. Kasi hindi ko naman sila kaaway eh. Hindi ko sila kaaway, dumidistansya lang ako. Pero kung hindi rin lang naman sila gagawa ng effort, kasi ako gumagawa ako ng effort para magkita-kita kami. Eh ang problema, ang gustong makita ng mga kapatid ko, eh para bang dating successful na sila, ganun, i-schedule pa nila kung kailan kami magkikita-kita. Na parang ako pa yung kailangan sumunod sa schedule nila. Sa sobrang ipit na ipit ako sa schedule ko, ako pa yung kailangan sumunod sa schedule nila para magkita lang kami. Ang tagal na namin hindi nagkikita-kita, pero hindi kami makapagkita-kita kasi schedule sila ng schedule, tapos hindi rin naman sila dumarating. Schedule ng schedule, di dumarating. Alam ko na eh, amoy na amoy ko na eh. Amoy na amoy ko na yun eh. Ang gustong mangyari yata, eh parang ang dating eh, yayabangan pa nila ako ng mga putang inang mga sports car nila. Tangina nyo, alam ko rin kung anong pakiramdam ng sports car. Huwag nyo kakalimutan mga kapatid ko, nauna ako mabuhay sa inyo. Nauna ako mabuhay sa inyo. Alam ko pakiramdam ng sports car, wala kayo ipagyayabang sa akin kasi nasubukan ko na lahat yan. Tapos na ako dyan eh. Tapos na ako dun sa face ng yabang-yabang pa. Kailangan sampal ko pa sa mukha mo yung kung ano man yung tangin na pinagdaanan dahil sa ginawa mo. Hindi na. Tapos na ako dun sa ganong face. Hindi nyo ako mayayabangan ng kahit ano kasi in the first place, hindi naman ako interesado sa mga ipagyayabang nyo sa akin. Nadaanan ko na lahat yan. Hindi ako interesado sa ipagyayabang nyo sa akin. Sige, go. Questions tayo. Go. Sir, teka muna. Ilang minuto na ba tayo? Aha. Nag-enjoy na ako ng gusto. Ilang minuto na ba tayo? Brother, dito mo tignan. Ay, Ayun o. 1 hour 45. O, sige, tapusin natin sa 2 oras. Tapusin natin sa 2 oras. Okay, go. Bigyan mo ako ng mga sensible questions tungkol sa pamilya generally. question ni Nix. Nagkukupalan na naman mga kadugo kahit saan banda boss. Lalo na... Ano yun? Ba't may maingay? Ang sakit naman sa tenga, no? Umaatras. Umaatras yung truck. Tanga na, kala ko natripan lang nila magpaingay. Okay, sige. Next question. Go. Question ni Nix. Nagkukupalan na naman mga kadugo kahit saan banda boss. Lalo na sa mga tito ko at tita. Sa father side, nagpapataasan ng iyong tulong na kabutihan. Kahit bigay hindi yung bigay. Utang na pabor tawag doon kasi ibabalik mo yung konting tulong dahil sa kailangan. Yan. O, nakita nyo, Pilipinas, naintindihan nyo na hindi lahat ng kadugo kapamilya. Kung meron kang kadugo na talagang totoong kapamilya mo, napakaswerte mo, ingatan mo sila ng buhay mo. Kung meron kang totoong kadugo na kapamilya mo rin, napakaswerte mo, ingatan mo sila ng buhay mo. Kasi ngayon, yung mga tinuturing kong kapamilya, ingat na ingat sila, alam nila, ingat na ingat sila ng buhay ko. I will kill and die for those people that I consider family. Kaya wag niyong kakanain. Takin na maniwala ka sa akin. Meron ng mga taong nawawala dahil tinatarantado nila ilang mga kapamilya ko. Wag niyo, utanginan, di baling ako nakakanain mo, ayos lang sa akin yun. Okay lang yun. Pero wag mong kakanain yung mga tangina, maniwala ka sa akin. Pagka pamilya ko, nakakanti mo, tangina maniwala ka sa akin. Uulitin ko, tangina maniwala ka sa akin. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Kantiin mo kahit sino dun sa mga itinuturing ko na pamilya. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka magtatagal. Huwag nyo kakalimutan, saglit lang ang buhay. At sa mga katulad kong walang kadugo na itinuturing na kapamilya, huwag mo kong kakanain kasi sinasabi ko sa'yo, hindi ka magtatagal. This is not a threat. Sinasabi ko lang sa'yo diretso kung ano gagawin ko. Hindi ako yung mga bagsakang gugustuhin mong kanain. Hindi ako yung mga bagsakang gugustuhin mong kanain. Walang anak, walang asawa, walang kadugo na itinuturing na kapamilya. Mag-isa lang akong naglalakbay dito sa mundong punong-puno ng tao. Kanain mo isa sa mga taong itinuturing kong pamilya, sinasabi ko sa'yo diretso, tangina hindi ko magtatagal. Sige, questions tayo. On a lighter note, questions tayo. Gusto mo yun, lighter note tayo? Pwede, pwede. Sahi ko ang putang ina mong Chester. Tanggap ko na nga sa sarili ko, siraulo ko eh. Tanggap ko na sa sarili ko yun. Kung paano tanggap ko na sa sarili ko na meron ako mga kadugo, na mga kapatid, na kahit hindi kami maging okay habang buhay, eh okay lang sa akin. Tanggap ko na yun. Tanggap ko rin na naman pati yung mga pagkasira ng ulo ko. At maraming diferensya utak ko. Maraming diferensya utak ko. Tanggap ko na yun. Yung mga ibang diferensya ng utak ko na hindi ko pa nadidiscover, baka yun, hindi ko pa tanggap. Pero yung mga diferensya ng utak ko, na alam ko na, tanggap ko na yun.
babaguhin kung maaari pang baguhin. Pero may mga iba, nag-e-enjoy din kasi ako sa pagkasira ng ibang parte ng ulo ko eh. Sige, next question. Question ni Reynalyn. Mas mabuti nang dumistansya sa mga taong alam mong kinukupal ka lang. Nasaan ang question? Parang statement yung pagkakabasa mo eh. Ayun ano. Pero wala na po silang question eh. Puro Okay, di ba sabi mo na lang kung ano sasabihin? Ayan o. Meron o. Panatilihin lang na maging mabuti kahit sino pang ibato ng mundo sa'yo. Lagi yan sinasabi sa akin ng father ko. Natuto na ako magmura. Tanginang yan, kasalanan ko patuloy. Gago na yan. Kasalanan ko patuloy, kaya ka natuto magmura. Alam mo, Pilipinas, kung may gagayahin ka sa akin, puta yung katinuan na lang yung gayahin mo. Ito naman, puta, sa dami-dami na nakikita mo sa akin, nakaululan ko pa yung ginagaya mo. Nilalabanan ko nga yung kaululan sa social media eh. Diba? Huwag mo nang gayahin, puta naman. Dami-dami ng mga bagay na nakita mo sa akin, yung kasirauluhan ko pa yung ginagaya mo. Sige, go. Okay. Sir, ano kaya mas mainam na piliin yung regular ka sa trabaho na pang matagalan pero kulang ang sinasahod o yung mag-abroad na mas malaki ang sahod pero hindi pang matagalan? Depende kung ano priority mo. Kung ang priority mo ay yung oras sa pamilya mo, hindi ka dapat mag-abroad. Kung alam mong unstable pa yung pamilya mo, lalong hindi ka dapat mag-abroad. Kasi pag nag-abroad ka, unstable ang pamilya mo, puta pagbalik mo, hindi na kayo pamilya. Magiging total strangers kayo niyang mga yan. Yung anak mo, di ka kilala, nag-a-addict na. Yung asawa mo, nang kumantot na lang ng iba, may iba ng asawa rito. Diba? Hindi ganun. Pero kung okay naman yung mindset ng pamilya nyo, dun mo muna uunahin eh. Alamin mo muna kung okay ba yung mindset ng pamilya mo. Tapos pagkasunduan ninyo. Tapos yun lang talaga yung regular na pinag-uusapan nyo sa loob ng ilang mga buwan. Tsaka mo maintindihan kung dapat ba talagang mag-abroad o hindi. Yun ang sagot ko ron. Hindi yan sa lahat ng pagkakataon abroad ang solusyon at hindi rin naman yan lahat ng pagkakataon Pilipinas lang habang buhay. Hindi ganun. Pero mga tao talagang kailangan lumabas ng bansa. Pero may mga tao rin naman na kailangan manatili rito sa Pilipinas pansamantala. So yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong rin ni Richard, Idol, ask lang po, dapat bang bayaran ng isang utang kahit di naman ako nangungutang? Pero ako yung isang dahilan, maraming salamat po. Kung kasama kang nakinabang, dapat bayaran mo yun. Kasama kang nakinabang eh, di ba? As in, pinagkasunduan nyo nung kung sino man yung nangutang na parehas kayong makikinabang. Pero, kung alam mo yun, siya lang may utang, tapos wala ka naman napakinabang doon, eh, wag takinan nyo, huwag nyo kasi bubuhan, tutangin mo, wag ka kasi mag-garantor eh, di ba? Tangin na, common sense na lang yan eh. Mag-garantor. Common sense na lang yan eh. Sobrang common sense na lang yan. At tangina, alam mo naman, di ba? Tropa mo lang yan. Hindi mo kilala pagkatao niyan, hindi mo ka mag-anak yan. Pag nag-flip out yan at nag-bail out yan doon sa utang, tangina, tagbayad ka ngayon. Anong kabubuhang? Alam mo, wag mo isasanla pangalan mo. Putang ina naman eh, di ba? Sinanla yung pangalan, wala ka namang napakinabang. Di ba? Common sense na lang yan eh. Hindi mo kilala, tropa mo lang. Tapos, puta, makikigarantor ka, wala ka namang pakinabang dun sa kinuha niyang pera. Eh, putang ina naman, napakabobo naman. Sige, next question. Question ni Maria, I found out adopted ako nung 30 years old na. Oh, so hindi ko alam counted ba yun as pangungupal lies, pero self-betrayed kasi tinago nila sa akin, hindi ko alam ano reason till now kasi ayaw nila sabihin true identity ko. May diferensya yung magulang mo. Hindi yung umampon sa'yo, puta, yung umampon sa'yo, yun nga yung butang mula pagkabata, di ba? Inalagaan ka, inasikaso ka, nag-effort sila sa'yo kahit hindi ka nila kadugo. Hindi pangungupal yun. Inalagaan ka nga eh, dapat nga magpasalamat ka eh, you felt betrayed. Eh, congratulations, binibetray naman tayo ng kung sino-sino araw-araw eh. Di ba? Kung sino-sino bumibetray sa atin araw-araw. Pero yung mga tao na yan, nananatiling tapat sa'yo sa mahabang panahon, sa loob ng 30 taon, na hindi lang sinabi sa'yo kapirasong bagay, ampung ka, taki na sila yung nag-alaga sa'yo eh. Ano, hindi mo ba papansinin yung pag-aalaga nila sa'yo? Na sana kung nandun ka sa nanay mo, baka patay ka na by now? Hindi mo ba papansinin yun? Hindi mo ba papansinin yung effort nila sa mahabang panahon dahil lang may tinago silang isang maliit na information sa'yo? Alam mo, pagtitimbang lang yan eh, di ba? Tamang timbangan lang ang gagawin mo eh. Ano yung tamang timbangan? 30 taong kang putang inang inalagaan ng pamilya na yun. Kapiraso lang yung itinago nila sa yung information. Doon ka ngayon nakatutok sa walang kakwenta-kwentang kapirasong information na yun. Tama.
Mahalin mo magulang mo. Mahalin mo. Mahalin mo magulang mo. Yung mga tao na yan na nag-alaga sa'yo, yan na yung magulang mo sa Panginoon. Hindi yan yung biological mother and father mo. Pero ang sabi sa Biblia, ibigin mo ang iyong magulang sa Panginoon. Sa Panginoon yan eh. Magulang mo sa Panginoon yan. Hindi yan yung biological mo na magulang. Pero yan yung magulang sa Panginoon mo na ipinagkatiwala ka sa kanila ng Diyos para magkaroon ka ng maayos na buhay na umabot ka ng 30 anyos kasi baka kung nandun ka sa magulang mo, baka sira na buhay mo by now. Video call. Ano to? Ba't na... Rutgar, puta ka, nakikibideo call ka sa akin, naka-live ako, gago ka naman. Sige, next question. Tropa ko to, mabait to si Question ni Rutgar. Ilala. Ha? Gusto ng anak ko mag-summer job para makatulong sa akin. Napapanood ka niya, pwede daw ba dyan, sir, brother? Totoo, hindi ko alam eh. Kayo na lang magtanong ko sa may-ari. Eh, hindi naman kasi ako yung may-ari, kaya hindi ko masagot yung tanong ninyo eh. Siyempre, pag ako nagtanong, baka umuo. Pero deep down inside, siyempre, baka alam mo yun, ang dahilan ng pag-oo nila, naiiya lang sila. Hindi ko alam, totoo, hindi ko alam. Pero alam mo, yung mga anak ninyo, sana turuan ninyo kung ano itsura dito sa baba ng lipunan. Kasi magkakaroon sila ng good grasp of what's going on. Tapos magkakaroon din sila as well ng insight ng mga magiging empleyado nila kung mayayaman man yung mga anak ninyo. At least alam nila kung paano mag-handle ng mga empleyadong hirap. Kasi pinagdaanan din nila yung hirap eh. Mahirap kasi magsalita out of their noses eh. Out of their asses. Masyadong maraming sinasabi pero di naman nila pinagdaanan yung hirap ng mga katulad ng pinagdadaanan ng mga ordinaryong taong bayan. O sige, yun ang sagot ko ron. Next question. Question ni Jesse. Okay pa po ba mag-trade ng Binance, brother? Ang totoo, hindi ko alam. Securities and Exchange Commission, nilaglag na yung Binance. Hindi ko alam kung nakakuha ng bagong update doon na kumuha ba sila ng permit o paano ba. Pero SEC, dinali na sila eh. Pati Bangko Sentral yata, dinadali na rin sila eh. So, hindi ako sigurado. Pero suggestion ko, kumuha ka na lang ng kumuha ka na lang ng mas secure pa na na mas secure pa na trading platform kesa sa Binance. Hindi na ulit ako sa Binance ako dati nag-trade ng Bitcoin. Pero hindi na ulit ako nag-trade kasi muntikan na ako masunog diyan eh, tangin eh. Bumagsak, tangin na, $62,000, bumagsak ng 40,000 something. Bumili ako, akala ko good shit. Ang putang ina mo, bumagsak naging 27,000. Buti na lang umangat uli, naging 46,000. Nilabas ko na, kumita pa ako ng konti. Tapos pagkatapos nun, tsaka bumulusok pababa, putang $18,000. Sige, next question. Question ni Jigs. Brother, $100 oh. Hello. Sino to? Crazy. Good morning. Crazy Angeles. Good morning sa'yo, sister. Oh, sige, go. question ni Jigs. Brother, pag pinapakinggan kita, may piece of wines na similar. Sa pakikinggan ko din. Kay Bro Eli, pati sa paraan, pananalita, mas brusko ka lang ng konti. Tanong ko lang, kung nakakapinig ka ba sa kanya, salamat sa sagot. Nakakapakinig. Mag-aral ka ng pagbabasa ha. Importante. Hindi, without insult. Aral ka ng pagbabasa kasi importante na yung diction mo, yung paraan kung paano mo sinasabi, yung bawat salita na sinasabi mo, nasa paraan na yung nakikinig sa'yo hindi matatawa, hindi mangingiti, pag hindi rin lang naman pagngiti yung purpose mo kung bakit mo sinabi yun. Kasi alam mo, sa mundo, importante ang intelligence. And intelligence sometimes manifest in how we say our words. Importante intelligence. Lalo na sa paraan ng pagsasalita. Kasi credibility. Importante ang credibility sa paraan ng pagsasalita. So yun, tungkol dun sa tanong niya, tungkol dun kay Brother Eli, lahat ng religious organization, pinakikinggan ko. Kung may programa sila sa TV, wala na radyo kasi ngayon sa TV dati nakikinig ako Pero ngayon, wala na, sa internet na lang ako nakikinig. So lahat. When I say lahat ng sikat pinakikinggan ko. Sila Sadhguru, sila Dr. Zakir Naik sa Islam, sila Kabularan. Hindi ko nga lang alam kung may programa pa rin ngayon sila Kabularan at saka sila Kapol. Sa Iglesia ng Cristo. Pinakikinggan ko rin yun. Pinakikinggan ko rin yung Oras ng Himala dati. Pinakikinggan ko rin si Brother Eddie Villanueva. Pinakikinggan ko lahat. Kasama si Brother Eli Soriano. So yun ang sagot ko. Pinakikinggan ko lahat kasi it's best to be well informed kaysa pumili ka na isang piraso. Pakinggan mo na lang lahat. Yun ang sagot ko nun. It's best to be well informed kaysa isang piraso, 2 piraso lang pinakikinggan mo. Pakinggan mo na lahat.
wala pang kapalit eh. Sige, next question. Question here. Ano ang mga payo mo para sa mga single na nagnanais makahanap ng tunay, pagmamahal at magkaroon ng matatag na relasyon sa hirap? Hindi yan ang purpose ng buhay. Single ka, gusto maganap, hindi yan ang purpose ng buhay. Have that mindset first, na hindi ang purpose ng buhay kumantot, maghag-hag, kiss-kiss. Hindi yan ang purpose ng buhay. Mag-anak, hindi yan ang purpose ng buhay. Hindi yan ang purpose ng buhay. Unang-una, have that mindset na hindi yan ang purpose ng buhay. Kasi pag nagkamali ka at lahat na lang ng atensyon, ibinibigay mo kay Roda de Guzman na nagbigay ng 10 stars. Lahat na lang ng atensyon, binibigay mo doon sa putang ina pinili mo para maging jowa mo. Yan ang pinakamabilis na paraan para yung buhay mo na dating maayos, lagyan mo ng sigalot at sakit ng ulo. Ngayon, ang bottom line, simple. Hindi yan ang purpose ng buhay. Hanap ka muna ng purpose ng buhay. Kung ano para sa'yo yung purpose ng buhay, yun muna. Tapos, yung makakasama, sasama na lang. Yung makakasama, sasama na lang. Kaya nga kasama sa buhay yan eh. Kasama sa buhay, hindi yan ang buhay mo. Kasama sa buhay yan, hindi yan ang buhay mo. Diba? Better half nga eh, diba? Better half. That person is not the entirety of you. Better half lang. Better half. Kasama sa buhay, kasintahan, mahal, pag-ibig, asawa, diba? Hindi yan ang purpose ng buhay. Hindi yan ang purpose. Hanap ka muna ng purpose ng buhay. Tapos, kung sino yung makakasama mo for the same purpose of life para sa'yo, yun ngayon yung pipiliin mo. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. 19:14 ng Kawikaan. Amen. 6:33 ni Mateo, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at katwiran. At ang mga bagay nito, pawang idaragdag na lang sa inyo. Isipin mo, ang sabi, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Lahat ng mga bagay na to dadagdag sa inyo. Wala sinabi na, hanapan muna ninyo yung jowa na makakasama habang buhay, sickness and in health. Tama, hindi na nga nangyayari yun eh. Panahon ngayon, hindi na. Pag may sakit ka, layasan ka niyan. Hindi ka makapagtrabaho, layasan ka niyan. Hindi mo magawa yung parte mo, layasan ka niyan. Magkaaway kayo, layasan ka niyan. Nakahanap lang ibang pepela, layasan ka niyan. Lahat na lang ng dahilan na makita para layasan ka niya, layasan ka eh. Bakit? Kasi nagkakamali ka nga kasi. Hindi kasi yan ang purpose ng buhay. Kung sino man ang makakasama mo sa buhay, dapat sumusuporta dun sa kung ano man ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Pipili ka ng someone, tapos doon mo paikutin yung buhay mo, tangina, trouble. Yun muna sagot ko ron. Ilang minuto na? 2 hours and 1 minute. 2 hours, 1 minute. Okay. Okay, yun, last question tayo. Sige, last question. Pumili ka na maganda-ganda. Ayusin mo yung pili mo, ha? Okay po. Okay. Tanong ni Rhea, paano mo nararamdaman yung purpose mo? Oo nga, no? Taka na, yun, legit, maganda. Legit, magandang tanong yun. Paano mo nararamdaman yung purpose mo? I will say, kailangan mo kasi talagang i-consider eh. Tingnan mo, ganito nagtatalo yung isip ko eh. Nagtatalo yung isip ko doon sa ano ba purpose ng buhay mo, Chester? Tapos, ano ba dapat ang piliin mo? Yung isip mo o yung puso mo para malaman mo yung purpose ng buhay mo, Chester? Ganun nagtatalo yung isip ko eh. Tama, diba? Medyo loading ng kapiraso yung pagsagot kasi hindi yan yung something ng mga tanong na madaling sagutin eh, instant eh, diba? Ang daming factors to consider. Sa sobrang dami ng factors to consider, kailangan mo i-consider lahat ng mga external factors, lahat ng mga internal factors, and all the factors in between para masabi mo ngayon kung ano yung gusto mo sabihin. Yun ang dahilan kung bakit medyo may katagalan kung paano ko sasagutin yan. Kaya ganito, ulitin mo yung tanong. Sige, para doon sa mga nakikinig sa atin. Go. Paano mo nararamdaman yung purpose mo? Pati nga ako sandali. Paano mo nararamdaman yung purpose mo? Eto, tama yung tanong eh. Paano mo nararamdaman? Nararamdaman kasi yung purpose. Nararamdaman yung purpose. Pero yung pakiramdam, kailangan samahan mo rin ng isip. Kasi sabi ng iba, umibig lang naman ako. Masama bang umibig? Eh putang ina, yung inibig mo may asawa eh. Diba? Tapos yung naging purpose ng buhay mo,
Kung iibig ka, tangina, masama mo naman ang konting utak naman. Hindi puro pepe. Utang ina naman, di ba? Hindi puro puso, hindi puro titi. Kung iibig ka, merong paraan ng matalinong pag-ibig. Diba? Ngayon, natanong mo sa akin, paano mo nararamdaman ang purpose mo? I will say, nararamdaman ko yung purpose ko kasi sinamahan ko ng pag-iisip yung puso. Sinamahan ko ng pag-iisip yung puso. At pag binasa mo halos lahat ng libro sa buong mundo na may kinalaman sa spiritualismo, para halos iisa ang bottom line eh. Yung kapwa-tao mo, mahalin mo. Ibigin mo ang Diyos, may pinapagawa ang Diyos. Pero yung pinapagawa niya towards your countrymen, towards other people. Sige lang, umuwi na rin kayo sa live. Okay lang, sige. Brother, pakisuyo. Pakilapag mo na muna. Pakilapag mo na muna. Sige. Idol ka to eh. Ayos. Idol ka dito eh. Ay, sige. Ay, tama. Dito sa gitna. Yan. Oops. Dito. Saba. Ayusin ko lang yung kilig-kilig ko. Sige, sir. Ayan. Thank you Okay, po. thank you. Bye-bye. Salamat. Thank you, brother. Buwan mo kayo. Salamat. Na-appreciate kita. May nagsend ng 50 stars, so Michael Olivar. Paano mo nararamdaman ang purpose ng buhay mo? Sige, going back doon sa tanong. Paano ko nararamdaman yung purpose ng buhay ko? Kasi pinag-isipan ko sa mahabang panahon. Tapos tsaka ako sinamahan ng puso. Nararamdaman ko yung purpose ng buhay ko na kailangan ko makatulong sa kapwa-tao ko, na hindi kasi ako makahinga pag wala akong tinutulungan ang kapwa-tao. Pero ayoko namang mamigay ng pera kasi kukonsintihin ko yung katamaran ng kapwa-tao ko. So kaya ano gagawin ko? Meron akong alam na paraan para makatulong sa kapwa-tao ko. Yun yung pagsasalita. Sa mga matitibay na mga pananalita at mga payo, natatatag ang mga bansa. Sa mga mabubuhay na mga payo, nasisira ang mga kaharian. Para sa akin, yung paraan ko ng pagtulong sa kapwa-tao, na siya na rin yung purpose ng buhay ko, para makapag-educate ako ng mga kapwa-tao kung paano yung mga bagay-bagay na mga hindi naiintindihan ng ordinaryong taong bayan. Even better, paano yung mga bagay-bagay na naiintindihan naman na ng ordinaryong taong bayan. Ang problema, hindi lang nagkakaroon ng enough na emphasis sa isip nila. Doon nga ako ngayon pumapasok. Ang gusto ko, makatulong sa kapwa-tao. Paano ko nararamdaman yung purpose? Kasi halos lahat ng libro sa buong mundo, if you boil it down, iisa ang sinasabi. Yung kapwa-tao mo, yung kapwa-tao mo, yung kapwa-tao mo, yung kapwa-tao mo. Nararamdaman ko yung purpose ko every time I talk to you. Kung hindi, alam mo, diretso kung hindi lang kayo masusuya sa akin, nakita mo, kanina ang viewers, ilan? Nasa almost 1,000, diba? Ngayon ang viewers, nasa 200 plus. Ano ibig ko sabihin? Makikita mo kasi attention span ng mga tao diba? So kailangan ko ngayong tumigil sa paggawa ko ng mga, brother, pasuyo, kunti ka na yung motor. Kailangan kong tumigil sa paggawa ko ng kailangan kong gawin, alang-alang na kayo makapagpahinga muna ang isip at ma-digest din nyo yung mga bagay na pinag-usapan natin. So ngayon, nararamdaman ko na purpose ng buhay ko kasi pinaghirapan ko sa mahabang panahon na alamin yung purpose ng buhay ko at lagyan ng emosyon yun na mahal para sa akin yung purpose ng buhay ko, na yun yung pagtulong sa kapwa-tao. Yun ang sagot ko. Sige, maraming salamat sa oras ninyo, Pilipinas. Galingan ninyo sa buhay. Huwag kayong tamad. Maikli lang ang buhay. Minsan, kailangan mong magmadali sa buhay. Pero hindi sa paraan na nagmamadali ka na nakakalimutan mo na ring enjoyin ang buhay. Pilipinas, mahal na mahal kita. Maraming salamat sa oras mo. Master, may nagbigay po sa'yo ng star, Michael Oliver, 50 star. Salamat. Finish. Pindutin mo na